Madali magbaklas o magkalas ng motor. Pero kung gusto mo itong gawing pang motor show, sobrang hirap magbuo. Dahil sobrang selan, ang dami ng modification na nangyari, hindi na po fit yung mga luma or yung mga bagong piyesang ilalagay natin. Kaya sa pagbibuild ng motor, lalo na kung gusto mo itong pang motor show, kailangan mo talaga ng matinding pasensya. Kailangan mo rin talaga ng matinding pag-iisip at tulong ng iba. Kaya maraming salamat sa mga nagko-comment at bibigay ng mga tips para mabuo na natin si kumparing FI at syempre kay Kuya Russell na lagi nating katulong sa pagbubuo ng ating motor. Kaya sa video nating ito, susubukan na nating buuin at kumpletuhin si kumparing FI kung kakayanin. Kasi sobrang excited na rin akong makita yung tindigan ni kumparing FI na Malaysian concept natin. Kaya tara, samahan nyo kami, buuin na si kumparing FI. Sulitin natin ang init. Ang init! So ngayon syempre, kumparing FI, dahil nandito na yung mga pyesa-pyesa niya, kita mo naman sa araw mo yun. Galit na galit yung pagkapula. Nakita niya sa personal kong si kumpare. Yung pula, galit na galit. Anyway, ito guys may problema kami ngayon. Susukatan na ni Kuya Russell para may takbo na sa machine shop. Tatabasan. Wala talaga tayong magagawa. Thank you sa lahat ng mga nag-comment. Talagang yun talaga daw yung sagot. Tatabasan. Pagandahan na lang daw ng tabas. Kaya yung iba daw hindi halata. Yung iba naman nagpapagawa ng customized manifold. Kaso, nagtanong ako lang mo magkano? 5,000 mo. Depende pa. Tapos 1 month ang waiting. Kasi kukustomize yan. Tapos kailangan ko pang ipadala yung motor doon sa kanila. Ang tagal nun. Wala. Tapos na lang talaga. Pero kaya ni Kuya Russell yan. So ngayon susukat-sukatan na lang niya muna. Napag-decidean namin dito ni Kuya Russell na wag nang dalin sa machine shop itong velocity ng ating throttle body. Kasi meron nagbigay sa amin ng tips na pwedeng sukatin muna namin o paikliin yung velocity cap and then tsaka namin tabasin gamit ang aming pang port. Sa pamamaraan na to hindi na kami masyadong gagastos. Kaya maraming salamat sa nagbigay ng tips na yon para sa amin. Kaya kayo mga kalusyoper, kung meron pa rin kayong mga tips para mabuo na namin na mabilisan si kumparing FI, comment nyo lang. Pero dito nakisuyo ko kay Kuya Russell na dalin pa rin namin sa machine shop yung mga tornilyo, yung mga modification naming mga ehe kung tawagin. Dahil luma na po at kalawangin na yung mga ehe ni kumparing FI. Kaya plano ko itong linisin para kahit silipin ng judge sa makina, sobrang linis po. Dadalhin na rin namin yung water pump cover. Dahil may problema po pala ito pag aftermarket, hindi na po papasok pala dito yung stock na o-ring, kaya kailangan din ipamachine shop. Wala po kasi kami ditong pang port na medyo maliit lang. Pero napakadali lang yan dahil magaling naman yung pinagdadalan namin na machine shop dito. So habang dinala na ni Kuya Russell sa machine shop yung mga papa-machine shop namin, tuloy pa rin kami dito sa pagbubuo kay kumparing FI. Ito nga pala yung lumang lens ni kumpare. Medyo lumang-luma na at may basag pa. Nakabili pala tayo ng bago na to. Medyo masakit din ang presyo pala ng head assembly ng Raider FI. Sa mga oras na to, sobrang excited talaga ako na mabubuo na namin si kumparing FI. Gustong gusto ko na kasing makita yung tindigan niya. Sa mga oras na to, tumatakbo sa utak ko kung mangyayari ba yung expectation versus reality. Kadalasan po kasi talaga sa imagination natin napakaganda. Pero in the end, minsan, sumasablay talaga. Pero wala, ganun talaga ang buhay. Pero kailangan natin subukan. Kaya sobrang excited ako mabuo na itong si kumparing FI. Kaya kayo mga kalusyoper, kung excited na rin kayo, baka naman, pusuan nyo naman. May nabili rin pala akong pangpalinis o pangpadetalye dito kay kumparing FI. Ito po yung headlight bracket kung tawagin nila. Pinagawa ko pala ito sa handlate or handlat. Hindi ko alam kung ano yung tamang pronunciation, paki-comment na lang sa baba. Pero grabe, hindi po mura ito. Pero grabe, ang laking tulong at laking linis nung nangyari para sa alloy na to. Wag na kayong mabigla kung magkano po yan, check nyo na lang po sa kanilang tindahan. Dito na lumabas yung mga sakit sa ulo namin nung binubuo na namin si kumparing FI. Ang dami po pala kasing hindi na mga fit at mga kailangan ng tabas-tabasin. Inayos na rin namin dito yung mga radiator hose para syempre hindi po magkaroon ng problema if ever paandarin na namin si kumparing FI. Kinabit na rin pala namin yung mga ibang carbon parts dito ni kumpare. Habang kinakabit namin, napapashish na lang talaga ako kasi napakaganda ng gawa ng JL Carbon. Baka JL Carbon yan. Kaya sa mga gusto magpa-carbon,
carbon, alam nyo na. Sa part na to, ito na yung aming pinaka main problem. Sukatan na yung velocity cap. So paunti-unting tabas lang para hindi po lumala at makuha natin yung pinaka tamang sukat lang. Di bali ng kulang, wag lang sobra. Mas madali po kasing magbawas kaysa magbalik ng nabawas. Grabe, ilang oras na tayo nagbubuo. Ba't nung binaklas natin to kay Russell, wala pa isang oras? Ba't mo binubuo natin? Magtatatlong oras na tayo. Ganyan pa rin. Guys, nag-umpisa kami magbuo. 4 something. Ito pa lang nangyayari. Ba't nung binaklas namin? Ganun. Grabe, ilang oras na kaming nagtatrabaho. Medyo mahirap po talaga mag-vlog habang nagbubuo. Kala ng iba habang nagbablog kayo at nagbubuo kayo ng motor, napakadali lang. Sobrang hirap din pong magbuo ng motor habang nagbablog. Dahil imbis na tuloy-tuloy na lang ang pagbubuo, kailangan muna namin mag-shoot or kailangan munang i-record bago ikabit. Pero syempre, hindi ako nagre-reklamo sa part na yan dahil dito ako masaya. Gustong-gusto ko talagang mag-share ng mga gusto kong gawin sa buhay para po sa mga sumusuporta dito sa amin ni kumpare. Kaya maraming salamat sa inyo mga kalusyuper. Dahil sa dating nagpa-prank lang tayo at kung ano-ano mga pinagagawa natin mga video, ngayon nagagawa ko na at napapakita ko sa inyo kung sino nga ba talaga si Boss Lucio sa totoong buhay. Marami kasi ang hindi nakakaalam na noon pa, bata pa lang po ko napakahilig ko na sa motor. Uso pa yung makapagal days, kung alam ninyo yon at naabutan nyo yun, kasali na po ako doon sa mga hinahabol ng pulis nung ako'y kabataan pa. Pero anyway, nandito na tayo sa panahon ng papogian ng motor, hindi na masyadong palakasan at patulinan ng motor. Kaya nandito pa rin tayo dahil nga ito po talaga ang gusto ko at masaya akong napapakita po ito sa inyo. Kaya ulitin ko, maraming salamat po ulit sa lahat ng sumusuporta sa amin ni kumpare. Balik tayo dito kay kumpare. Grabe, sobrang pinasakit na yung ulo namin dito ni Kuya Russell dahil ang dami po talagang tinabas at ang dami po talaga namin mga adjustment na ginawa dito. Gustuhin ko mang tapusin talaga ito sa isang video pero hindi po talaga kakayanin dahil marami kaming kailangan bilhin at mga biglang nagkulang na hindi ko maintindihan. Pero wala, nandito na to kaya kailangan na natin itong panindigan. Grabe. Time check. Ano oras na? 9:09. Boss. Hindi na kaya guys. Overtime ka, boss. Ano na, masakit na sa ulo. Ang dami naming lumalabas na problema. Ba? Hindi naman actually problema. Sakto lang, normal lang yun kasi modified tayo eh. So, yung mga bracket, mga clip, mga tabas, doon tayo nauubos eh. So at least ngayon nakita na natin. Para makita nyo naman yung mga naikabit natin, medyo malaki naman yung improvement, di ba? Para makita nyo muna, yan, pasukan ko muna kayo. Boy, kain na tayo. Nagugutom na ako. Si Kuya Russell, kanina pa din yan. Mapagpahinga na tayo. At baka masita na ako ng misis ko. Kunyari tayo. Grinder na pa, Kunyari grinder. tayo. Sabi na eh. Tapos guys, mga kalusyuper, papuso naman kung anong itsura ni kumpare. Yeah. Kung ano pa yung suggestion nyo. Pero ako tingin ko comment nyo kung tingin nyo tama yung naisip ko. Parang kulang sa drop pa yung harapan. Oo. No, tingnan mo, no? Taas pa eh, oh. Oh, parang ang taas pa. Parang maganda ma-i-drop pa natin ng onte. Comment nyo naman kung tingin nyo tama yung naisip ko or nakita ko. Kung mali, kung okay na yan, comment nyo rin. Yan. Hanggang dito na lang.